Hunter x Hunter Episode 18. Isang isla! May nakikita akong isla! Maraming barko na ang nabagbag sa dalampasigan! Mukhang wasak na ang mga barko. Tignan mo, Leorio. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makapagpahinga na. Parang ang islang ito ay ginawang tambakan ng mga sirang barko. Heto na sila! Mahal, ang mga bisita natin ay paparating na! Mahal ko, narinig mo ba ako? Dito na kaya idaraos ang ika-4 na pagsusulit? Ano kayang gagawin natin? Sama ng pakiramdam ko. Pwede ba huwag mo naman gawin yan dito? Sana pala uminom na ako ng gamot kanina. Magandang araw sa inyong lahat! Maligayang pagdating sa aming simpleng lugar! Sila ba ang tagapagbigay ng pagsusulit? Palagay ko hindi. Bakit naman? Gaya ng sabi ni Gon, wala akong nararamdaman na kasiyahan. Anong ibig sabihin nun? Gusto kong malaman ninyo na ako si Banner, ang tagapamahala ng hotel na inyong tutuluyan. At ang lalaking ito ay ang aking asawa. Kumusta na kayo? Ang narinig ko yung hotel. Tama ba ako? Oo, ang barkong ito ay inayos para maging hotel na mga tulad ninyong naglalakbay. Noong 1 linggo ay tumuloy dito ang isang hari na nagmula sa Nebra. Hindi lang yon, sikat na sikat din ang hotel na ito sa mga kilalang tao sa industriya ng pelikula at... Wala akong pakialam sa mga yan. Hindi kayo yung tagapagbigay ng pagsusulit. Tama ba ako? Tama ba? Hindi ka nagkakamali, bata. Ibibigay ko sa inyong mensahe mula sa komite ng Hunter Exam. Para sa lahat ng mga aplikante, binabati nila kayo. Ang ika-4 na bahagi ng pagsusulit ay gaganapin paglipas ng 3 araw. Sa ngayon, maglibang muna kayo habang kayo nagpapahinga. Maglibang? Kakainis naman talaga, oo. Handang-handa na ako sa pagsusulit eh. Masyado ako kasing mayabang eh. Kung sa bagay, magagamit natin ang pahinga Sumama naman ang nito. tiyang ko. Dahil talagang ibang Hindi ko klase ang ngayon. pinagdaanan natin. Makaligo na nga. Para gumanda-ganda naman ang pakiramdam ko. Sandali lang. Bakit? Ano yun? Kailangan nyo munang magbayad. 100,000 piso kada isang taong papasok. 100,000 piso? Sinisingil nyo kami? Hindi lang yun. Masyado namang mahal. Sa presyong hinihingi niyo sa amin, pwede na namin bilhin ang buong islang ito. Ano pong gagawin ng isang batang walang ganong kalaking pera? Teka muna, ano ba akala sa amin, mga milyonaryo? Alam nyo ba, kahit pa kami matatanda, ay walang ganong kalaking pera. Hindi kayo maaaring manatili sa hotel na ito. Ayos na sa akin yun. Mas gugustuhin ko pa matulog na lamang dito sa labas ng hotel, kaysa naman magbayad ako ng napakalaking halaga sa inyo. 3 araw. Hmm? Ang problema ay tubig. Sa ganito kalit na isla ay hindi nagkakaroon ng bukal. Tubig ulan lang ang maasahan natin. Pero sa ganitong panahon, matutuyot tayo sa loob ng 2 araw. Sakaling bumuhos na ang ulan, siguradong hindi na tayo makakabawi para sa susunod na pagsusulit. Kung ganun, anong gagawin ko? Hindi pa nga ako nakakahawak ng ganong kalaking salapi sa buong buhay ko eh. Para sa tulad ninyo, Ha? meron kaming naisip na magandang paraan kung paano nyo yun mababayaran. Paraan? Ano yun? Madali lang. Tayo'y magpapalitan. Ibang klase talaga itong matandang to. Palibasa mga wala tayong pera. Alam niyo mga bata, kaming mag-asawa ay medyo mahilig din sa mga antik. Maraming nababagbag na barko sa islang ito. Siguradong mayayaman ang mga sakay ng mga barkong yan. Kaya kung makakahanap kayo ng kayamanan at magugustuhan namin, ay maaari ninyo ipagpalit sa pagtigil sa aming hotel. Ano? Ang kwartong tutuluyan ninyo ay depende sa kayamanan na makukuha ninyo at ibibigay sa amin. Masyadong gahaman ng 2 matandang yon. Ano kaya to? Sigurado ako malaking pera na kukuha nila taon-taon dahil sa ginaganap na Hunter Exam.
Maghanap ka na lang. Kahit na hindi na ako makapagpahinga sa hotel, mas maganda na to para ako nagsasanay sa pagsusulit. Pagsusulit? Tama. Maring parte na ito ng pagsusulit ay binibigay nila sa ating lahat. Ang paghahanap ng kayamanan ay isa sa pinaka-importanting bagay sa pagiging hunter. Kumusta yung Muri? May nakita ka na ba dyan? Wala! Kahit isa, wala! Umakit ka na! Walang silbi! Ang daya naman itong dalawang to. Lahat ng mahirap sa akin pinapagawa. Ah! Ay! Ah! Ah! Nakakuha ako! Yun ang korona ni George III. Ang prinsipe ng trahedya na nawala sa karagatan nung araw na ipinutong sa kanya ang korona nung panahon ng ika-16 na siglo. Ha? Alam na alam yan ng mga taong gustong maging hunter. Nakakita na rin ako! Tingnan niyo itong hawak ko! Yan ang makasaysayang Tin Cane of the Sun na dapat ay ibibigay kay Queen Eng nung ika-18 siglo. Nawala ito sa mahabang panahon. Ang alam ko'y bilyon-bilyon ang presyo ngayon yan. Ano ka mo? Ano pa tinatayo-tayo ko dito? Umandar na naman ang kaswapangan nito. Isang bagay pala ang importante kung gusto mo maging hunter. Dapat alam mo kung magkano ang presyo ng mga kayamanan na makikita mo. Good! Merong isang barko ng mga pirata na lumubog doon. Sigurado ko marami ka makikitang kayamanan. Talaga? Oo! Pero masyado malalim kaya di ko masisid. Nasisiguro kung kayang-kaya mo yun. O sige, pakihawakan mo nga ito. Dire-diretso ka lang, makikita mo yun. Oo. Napakadali talaga utuin ng batang to. Paano ba yan? Sa akin na lang ang tingin, ha? Oh! Tabachoy, tigilan mo na yung pandaraya. Oh! Ano ba sinasabi mo dyan? Pinahawak lang sa akin to. Babalik ko rin sa kanya to. Gusto mo palit tayo? Akin na lang yung gintong kopa. Tapos kalimutan natin ang lahat. Magkasosyo kami ni Gon dito sa mga ginto. Habang siya sumisisid, ako naman ang nagbabantay dito sa taas. Pagklase ka talaga. Ang galing! Gaya ng sinabi ni Ginong Tomba, marami ang kayamanan sa ilalim nito. Tingnan mo! Talaga? Kiluwa, pumunta ka dito. Eh, anong gagawin natin dito sa kayamanan? Wala na akong pakialam dyan. Basta mas marami dito. Sige na nga. Naku, nagkamali yata ako ng panloloko. Pasensya ka na kung nagduda ako sa'yo, ha? Para mapatawad mo ako sa'yo na to. Ha? Ito ang... Muna to. Kung makukumpleto mo ang 12 plato, hindi bababa ang preso sa 700,000. Pero pagbibigyan kita, Kunin mo na ang susing ito, bata. lumapit ng susunod. Sa tingin ko, 1 milyon ang halaga niyan, eh. Sa tingin ko malaki na ang 1 milyon. Paano mo naman nasabi yan? Dahil magkakahalo na ang mga alas, bata. At hindi lahat ay diamante. At ang karamihan sa kanila ay gasgas na. Pangalawa sa pinakamahal na kwarto. Kahit puro gasgas yan, kapag binigay mo kay Tita Mito, matutuwa siya. Ang galing mo, Loryo! Talaga, Gon. Sigurado magiging bilyonary na ako ngayon. Ipakwenta mo na kay Lolo lahat yan. Hindi na. Sa dami nitong kayamanan na nakuha ko, hindi ko na kailangan pa maging isang hunter. Seryoso ka? Siyempre naman, sa laki nito eh pwede na ako maging doktor. At magpapakaligaya ko buong buhay ko. Ano mga yan? Ano pa, de bala ng kanyon? Mahal ba yan? Tanungin mo siya. Ano, Loryo? Yayaman ka ba dyan sa mga bala ng kanyon? Sinong susunod? Yan ang... Ang alamat na gintong pendant sa tribo ng Kuruta na may kapangyarihan laban sa apoy. Tunay ang isang ito. Mahal po ba yan? Hindi siya kasing mahal ng ibang alahas. Ganun ba? Wala akong intensyon na ipagpalit yan sa pera, kahit sa kwarto mo. Dinala ko yan dito dahil sa palagay ko'y merong alamang may-ari ng hotel tungkol sa pendant na yan. Sabihin mo, gano'n na katagal dito ang barkong yan? Yun ba ang sinasabi mo? Bago pa kami magsimulang tumira sa lugar na ito ay matagal nang nandyan ang barkong yan. Wala akong nalalaman tungkol sa tribo ng Kuruta kaya wala akong masasabi sa'yo. Ganun ba? Ibabalik ko na lamang sa'yo ang pendant na ito, bata. At bibigyan kita ng kwarto. Maraming salamat. Huli ka!
Gusto mo ba subukan? Mahirap ba yan? Hindi! Una, maglalagay ka ng pain. Kakadiri naman. Paano mo nagagawang hawakan yan? Ang arte naman ito. Mas kadiri pa nga yung ginagawa mo eh. Dapat ay maakit mo yung isda. Ha? Para magmukhang masarap ang isda ng pain mo, dapat igalaw-galaw mo yan. Huli ka. Hawakan mo muna hanggang mailulun niyang pain sa pamingwit. Ang galing ni Kilua. Mabilis siyang matuto. Ngayon na! Ano to? Bakit naman ito? Hindi ako papayag! Sigurado ako nakikita mo yan! Oo! Kung ganon, sasabihin mo sa akin na totoong preso ng kayamanan na yan, hindi ba? Kahit ibigay mo pa sa akin ang buong islang ito ay kulang pa yan para itumbas dyan. Bakit kailangan ko pang makasama sa isang kwarto si Kurapika na ang nakuha lamang ay mumurahing pendant? Ha? Yun ay... Kung ayaw mong kwartong yon, magpalit na lang tayo. Maaliwalas at pang isa lang ang kwartong yon. Maaari ka mag-ehersisyo hanggang gusto mo. Maraming salamat. Wala nga naman. Sigurado ka ba dyan? Oo, gusto ko kasi matinong kausap ang mga kasama ko sa kwarto. Kumusta? Kumatok ka muna bago pumasok. Ayos lang yun. Dahil tayo na magkasama dito. Nakipagpalit sa akin sa kwarto si Hanzo. Siguro'y talagang tayo magkasama. Dapat mo irespeto, lalo ng iyong mga kaibigan. Teka, saan ka pupunta? Magpapahinga. Magpapahinga? Bakit lalabas siya? Aliwalas nga talagang kwartong to. At maaari pa ako mag-ehersisyo kahit kailan ko gustuhin. Kaya alam, baka naman masunog ako nito. Ang init! Ah! Tatumpong beses ko na sinubukan ng Hunter exam. Hindi ko pa narating ang lugar na ito. Pero bakit kung kailan nagawa ko na makapasok, itong tao pang ito nakakasama ko sa aking kwarto? Parang awa nyo na, ilipat nyo na lang ako. Ano? Ang kwarto mo? Oo, palitan nyo. Kapag nagtagal ako doon, magkakaroon ng gastritis sa Kamuri. Sige na! Ang mga ganyang klaseng problema, dapat ay kayo na lamang ang gumagawa ng paraan. Palito na tayo! Sigurado ka ba? Maraming salamat! Tuto. Makasama ko na kahit sino sa isang kwarto. Huwag lamang ang nilalang na yun. Oh! Paalam! Ano? Ang kwarto mo? Gusto ko magpalit ng kwarto. Hindi ako makahinga ng maayos kasamang taong yun. Parang awa niyo na. Palito na tayo! Talaga? Pasensya ka na dahil hindi babae makakasama mo doon. Okay lang. Kala niyo na isa niya ako, ha? Tatagal kaya siya doon sa tao mahilig sa ahas? Ha? Kalimutan mo na yung isda. Mamasala Sandali na lang maluluto na eh. Siya nga pala, may sasabihin ako sa'yo, Kilua. Ha? Baka pagsisihan mo ako makakasama mo sa kwarto, ha? Bakit? Kasi, masyado akong malikot pag natutulog na sa gabi. Walang problema doon. Pareho tayong malikot matulog. Ikaw rin! Ayos! Bagay na bagay tayo magkasama. Oo, tama ka. Palagay ko, luto na ang mga isdang ito, Kilua. Eto. Salamat. Bakit? Anong problema? Ang mata niya. Mata niya? Ay! Tinitigan niya ako! Tingnan mo, boyfriend lang yan, oh! Totoo kayang professional killer tong si Kilua? Naglilinis ka ba? Tama ka. Ang barkong ito, pag-aari ng kuruta? Oo.
Nag-aalala ako sa kasama ko sa kwarto, kaya bumaba ako dito. Pero palagay ko yung nakaka-istorbo lang ako. Sige. Leorio, ilaw. Maaari ba akong miram ng ilaw? Ilaw? Posporo, pwede ba yun? Oo, Eto. pulang mata. Pulang mata? Oo, nagliliyab na kulay. Ang mga pulang mata. Ang mga tao sa tribo ng Kuruta ay namumulang kulay ng mga mata kapag nakakaramdam ng kakaibang kaligayahan. Kung sakaling may masawi sa pagkakataong yun, ang mga pulang mata ay hindi nakukupas at mananatili magpakailanman. Ang matingkad na pulang mata ay isa sa pinakamagandang likha sa mundong ito. Yun ang dahilan kung bakit inubos ang Giniriodan ang tribo ng Kuruta. Wala man lang natira kahit isang mata sa bawat labi ng mga taong yun. Hanggang ngayon, kinakausap pa rin ako ng mga sagradong mata. Pero wala pa rin akong nagagawa para magkaroon sila ng katahimikan. Bigo pa rin ako. Siguradong nawasak ang barkong ito sa pagtakas nila sa grupo ng Giniriodan. Ang konsuelo ko na lamang ay hindi ko na sila inabutang nahihirapan. Ganun pala. Okay, umaandar pa siya. Mapapatakbo pa natin ang makinang yan. Sa palagay ko, malakas pa ang motor nito. Bakit naman? Tignan mo. Ang tunog ng pagdadalamhati. Tama ka. Huhulihin ko ang lahat ng miyembro ng Giniriodan gamit ang aking kamay. Babawiin ko sa kanilang lahat ng mga mata na kinuha nila. Pero sa oras na ito, sana'y mapayapa kayong lahat. Para matupad ang gusto mo, kailangan mo muna maging hunter. Pilitin mo. Magaganda itong nakuha natin ngayon. Oo, mukhang marami sa kanila ang mahusay. Sa tingin ko mahusay din ang bagay na yan. Tama ka, yung tinitignan mo. Maaari. Ngunit ang mga mamahaling bagay na katulad nito ay mayroon tamang lugar na dapat nilang paglagyan. Pero kapag maganda ang alaala ay hindi mo matatapatan ng pera. Sa tingin ko ito ang lugar na nababagi para sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Tama, mahal ko. Kakainis na! Bakit hindi pa rin lumalamig ang kwartong ito hanggang ngayon? Bakit ka, Mori? Wow! Ano ginagawa mo dyan? Bagong record. Presko talaga. Teka. Siguro hindi ko nakakailanganin to. Napaka-pogi ko talaga. Ano ito? Bakit bigla yata akong nanginig ngayon? Woo! Ang sarap ng pakiramdam. Teka, anong problema? Wala ka bang narinig mula sa labas? Wala naman. Ingay lang yung nagdagat. Ganun. Gumising tayo ng maaga bukas para mas mabang paglilibot natin, ha? Tama ka dyan. Matutulog na ba tayo ngayon? Dapat lang na natutulog na maaga mga bata. Bakit ba hindi ako pwede lumakad na nakubod dito? Samantalang sa aming dalawa ay siya tumuko ang kaduda-duda. Siguro akala niya ay pagsasamantala ko siya. Magandang umaga, mahal. Ito na ang tamang oras. Oo, tama, mahal ko. Maganda ka. Aray! Kiluwa, gumising ka na! Bakit? Naririnig mo ba? Ano yun? Ingay na sasakyan! Ha? Ha?
yun? Ito siguro ang dahilan kung bakit nanginig ako kagabi. Anong balak nila? Bakit nila tayo iniwan dito? Magsisimula na.